Pumasok si Grayson sa opisina na may sama ng loob. Mainit ang ulo at may pagkakataon na naninigaw ng empleyado. Nagbigay na lamang ng suhestyon si Raven na umuwi na muna siya at magpahinga. You have to rest. Kung ganito ka palagi bukas, wala ka ng empleyado. If you're not yet feeling well due to the incident yesterday, I'll call a doctor to check on you. Wika ni Raven. I'm fine. I'll call someone to drive you home. No need, Raven. I can drive myself. Okay, get some rest. Hindi na umangal pa si Grayson sa kadahilanang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. He's being paranoid over Sandra and that man's whereabouts. It made him sick thinking over it. And what's wrong with me? Halos paliparin na nito ang sasakyan pauwi sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya. He's overspeeding. Hindi na ikakagulat kung mahuli siya for violating the traffic rules. Bigla namang tumunog ang cellphone niya nang malapit na siya makarating sa compound. Inabot niya ito sa katinignan ng tumatawag. It was Lucas. He may up to something. Dahil hindi naman ito ugali na tumawag kapag hindi naman kinakailangan. Ito mismong dumadalaw sa kanya o makikipagkita. Kung ano man ang kailangan nito ay hindi siya makakatulong dahil gulong-gulo na ang utak niya. Pare, nasa supermall kami. You should see this yourself. Wika ni Lucas. Ititext ko sa iyong kinaroroon na namin. Dagdag nito, saka binaba ang tawag. Pinalik ni Grayson ang sasakyan sa dinaanan at tinahak ang daan patungong supermall na pagmamay-ari ng pamilya niya. He was not that far, kaya madali lang siyang nakarating. Dumiretso kaagad siya sa second floor ng mall, kung nasaan ang mga kaibigan niya. They texted na nasa isang coffee shop ang mga ito. Kumaway pa ang mga ito, saka siya lumapit. Pagkaupo niya ay nagtatalo pa ang dalawa kung sino magsasalita. Nagsisikuhan at ngumunguso sa gawin niya. Wala ako sa mood ngayon, kaya sabihin niyo na. Agad na wika ni Grayson. Tumahimik naman ang dalawa, saka sabay na tumikhim at peking umiti sa kanya. Pare, alam namin na hindi talaga totoong mag-asawa kayo ni Sandra. Pero gaya nga ng sabi mo kahapon, may nakita kami. Look over there. Turo nito sa kanan na bahagi ng mall na isang seafood restaurant. Your wife was enjoying her lunch with that guy, Sam De Leon, mayaman at gwapo. Hinahangaan ng mga babae sa university nila. Your wife's high school friend at napabalitang nanligaw dyan sa asawa mo. What a perfect couple. Paliwanag ni Daniel na may kasamang isang palakpak pa. He's one of the sons of the stockholders ng kumpanya ninyo. That means he's a perfect fit for your wife. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman. Napatigil sa pagsasalita si Lucas. Nang paglingon nito kay Grayson, ay naputol na ang lalagyan ng iced tea. Ganun ba talaga siya kaselos? Bulong ni Daniel, pero dinig na dinig iyon ni Grayson. Hindi naman siya malayo at mahina ang pandinig. Nakatiim ang bagang ni Grayson habang seryosong nakatingin sa dalawang masayang nag-uusap sa kaharap na seafood restaurant. Tumahimik na lang ang dalawa habang tinatapik-tapik ang balikat ni Grayson na kunwari ay pinapakalma. He was stunned and furious. Ilang saglit na lang ay magwawala na siya. All night and almost half a day, siyang nag-iisip kung nasaan ito. And there she is, enjoying herself with that man. Bakit ba siya sobrang ganun makareact? Kainis. Nasambit ni Grayson, saka kumuyom ang kamao. Napalunok naman ang dalawa niyang kaibigan, saka tumawa ng mahina. Waiter! Malakas na naisigaw ni Lucas. Kaya lahat ng naroon ay sa kanila nakatingin. Sorry. Pagpapaumanhin niya, saka ngumiti ng malawak. Nang makalapit ang waiter, saka siya huminga ng malalim. 1 glass of cold water. Yung sobrang lamig, ang init eh. Naunang sambit ni Daniel, saka pumapaypay pa sa mukha niya at ngumiti ng malawak. Same as mine. Kailangan namin ng pampakalma ngayon. Baka may magwala sa init. Dagdag ni Lucas, saka naman tumango ang waiter. Kahit nakunot ang noo sa inakto nila. Napalunok naman ang dalawang kasama habang nag-uunahan kung anong sasabihin makalipas ang sandaling katahimikan. Looks like someone is jealous. Panunukso ni Lucas. Nilingon naman ito ni Grayson. Saka nito tinikom ang bibig at ngumiti sa takot na baka sa kanya maibaling ang galit nito. Asawa ka lang sa papel. Kapag nag-iskandalo ka, ikaw ang kawawa. Remember,
Hindi ka nga dumalo sa kasal ninyo at hindi kilala ang asawa. Dagdag ni Daniel na dahan-dahan namang lumayo. I am not jealous. How could she enjoy without noticing the time? She didn't come home last night. Manang is worried. Sagot ni Grayson. Si Manang nga ba? Mahinang sambit ni Lucas, na halos ibulong na kaya siniko siya ni Daniel. Umubo naman si Daniel na napansin ni Grayson at sinamaan ang tingin. Luke. Pagpapatigil ni Lucas sa dalawa at tinuro ang kinaroroonan nila Sandra. Tumuyo ang mga ito at naglakad palabas ng restaurant. Pinagbuksan pa ni Sam si Sandra, saka masayang nag-uusap habang naglalakad. Tumayo naman si Grayson, saka nagmamadali lumabas ng coffee shop at sinundan ng dalawa. Sumunod na lang din ang mga kaibigan niya pagkatapos magbayad habang kakamot-kamot ang ulo. Hindi raw nahulog pero sinusundan. Ano siya, bodyguard? Bulong ni Lucas kay Daniel, saka naman tumango ang kausap at nag-appear pa. It was low enough para hindi marinig ni Grayson. Sumakay ng elevator ang dalawa. Tinignan naman nila kung saan ito titigil at eksaktong 8 ang umilaw. Sumunod din sila gamit ang kabilang elevator at bumaba sa 8th floor. Pagkalabas nila, nakapila na si Sam sa ticket booth para manood malamang ng palabas. Bumili naman si Sandra na makakain sa kabila, saka nilapitan si Sam. Para naman sila mga hibang na nagtatago para hindi makita. They look like high school stalkers sa ginagawa nila. Nauna namang lumabas si Daniel at bumili ng ticket dahil alam niyang iyon din ang gagawin ng kaibigan. To follow the two inside the theater. It's not Grayson's type to watch a movie in a crowded place, lalo na at masyadong maingay. May sarili naman siyang mini movie theater sa bahay. Hinila na siya ni Lucas papasok sa sinihan at hinanap ang dalawang kinaroroonan ni Sandra. At Sam, habang siya'y tahimik lang na hinahayaang gawin ng mga kaibigan niya ang kung ano-ano at tahatakan siya sa kung saan-saan. Basta nasa kay Sandra at kay Sam ang atensyon niya. Umupo naman siya sa itaas na inuupuan ng dalawa na may 3 hanay ng upuan ng pagitan. Panaysiko ng dalawa sa kanya para tignan ang sinusundan nila. Wala siyang interes sa pinapanood nila, kundi nasa dalawa lamang ang atensyon niya simula kanina. Masyadong magalaw ang lalaki, kaya naiinis siya. Tumatawa naman si Sandra na nakikipag-usap sa kanya. Kalokohan ang ginagawa niyang pagsunod dito. He knew they doesn't have that band, but why is he doing this? Natapos na ang movie at nagsilabasan ng iba. Tumayo na ang dalawang binabantayan at baka makita sila. Lalo pa at may kaunting ilaw sa loob dahil sa screen. Nang makitang nakalabas na ang mga ito, ay sumunod naman sila. Hindi na nila nakita ang dalawa, kaya lumabas na lamang sila sa mall. Hawak-hawak ni Grayson ng bote ng tubig, saka hinagis sa kung saan. Pinulot naman ito ni Lucas, saka tinapon sa basurahan, habang umiiling-iling na lang si Daniel. Saka natatawang tumingin kay Lucas. Natatawa sila sa kalokohan na ginawa nila para sa kaibigan. Maituturing na silang mga stalker sa mga ginawa nila. Sumakay na ng diretso si Grayson sa kotse nito nang makarating sa parking lot at pinaandar agad saka humarurot ng takbo habang iniiwan ng kaibigan na parehong nagtatanong ang mga tingin. Napapailing nila ang dalawang kaibigan. Sa huli saka pumara na lang sila ng kanya-kanyang taxi at sinabihan ng driver na sundan ang sasakyan ni Grayson. Dahil nasa kabilang parking lot ang sasakyan nila, tinahak nila ang daan pabalik sa compound ng mga Martinez. Pero bumalik na lang sila at tinahak ang daan patungong kumpanya ni Grayson. May naiisip sila para sa kaibigan. Masyado siyang apektado. Hindi makapaniwala ang bigkas ni Daniel, saka hinilot ang noo. Nasayang ang oras ko kakasunod sa kanila. Tignan natin kung hindi pa aamin yung kaibigan natin. Halos mabingi na ang mga nasa paligid sa lakas ng busina ni Grayson. Agad namang bumukas ang gate ng compound at nagpatuloy na siya sa pagdadrive. Agad siyang nagparking doon at parang sirang nakaupo lang doon at walang balak na lumabas ng sasakyan. Umabot ang ilang minuto at nanatili lamang siya sa loob ng sasakyan. Ilang sandali naman ay may pumasok na itim na sasakyan. Hindi na niya pinansin. Pinaikot-ikot niya sa kamay ang cellphone niya. Tumigil naman sa kanyang tabi ang sasakyan. Saka bumaba ang driver na walang iba kung hindi si Sam mismo. Umikot pa ito at pinagbuksan ng babae. Naikuyom na naman niya ang kamao sa nakikita niya kung gaano kasaya ang mga mukha nito. Nag-uusap muna sandali ang dalawa
habang nakangiti sa isa't isa. Lalong nagdilim ang paningin ni Grayson nang biglang halikan ni Sam ang noo ni Sandra. He did that thing to her? Nahihibang na ba siya? Aniya sa sarili. Nakangiti namang kumaway si Sandra, saka pumasok na sa loob ng bahay. Lumingon naman sa gawin niya si Sam, saka ngumiti na para bang alam nito na nandoon siya. Did he know all the time na sinusundan sila? Wika pa ni Grayson sa kanyang sarili. Nagtataka si Sandra sa ginawa ni Sam kanina. He suddenly becomes too sweet na makalabas sila ng restaurant pagkatapos silang mag-lunch. Inaya pa siya nitong magsine, kaya pumayag na lang din siya dahil gusto niya ring magpalipas oras kasama ang kaibigan. Saka matagal na rin nilang pinaplano ang paglabas. All her anger for that woman was gone. Nakalimutan niya pagkatapos silang gumala ni Sam galing sa bahay ni Danica. Masaya siya buong araw. Buong araw sila kahapon pa naging abala sa restaurant na ipapatayo niya. At naisipan nilang doon na lang matulog para maaga ring may pagpatuloy. Sa susunod na linggo, sisimula na nila ang pagpaparenovate sa lugar na nabili niya. Sam did help her in a lot of things. Kulang na lang pumirma ito bilang business partner niya. This morning, nakipagkita pa sila sa isang abogado. Natutulong para sa pagpapatayo niya para sa legal na pagsisimula ng restaurant niya. Sam did her a lot, kaya naisipan nilang kumain sa isang seafood restaurant kanina, kasama si Manang Rosa. Pero umuwi rin ng maaga ang matanda dahil may gagawin na ito kasama ang anak nito. Kaya sila nalang dalawang naiwan sa resto. Nasarapan din kasi sila sa mga luto. Manang Rosa even cooked their dinner last time na sobrang sarap. Katuwang pa nito si Anisha. Well, Anisha is an excellent woman. Ipaniwanag nito sa kanyang lahat ng detalye tungkol sa restaurant at kung paano nito inayos at na-modify ang naunang plano niya. She take a culinary course in college and about business administration, kaya medyo may alam siya rito. Dumiretso na siyang maligo nang makapasok sa kwarto niya dahil napapagod na siya at gusto na niyang magpahinga at matulog ng maaga. Suot niya ang pajamas at miniskirt niya. Umupo siya sa kama niya, saka tinuyo ang buhok. Inabot naman niya ang paper bag sa dala niya, saka nilagay niya sa isang cabinet na nasa tabi ng bedside table niya. Mga gamit iyon na pinamili niya at mga regalong galing kay Danica, na sa friends pa nito binili. Hihiga na sana siya nang may malakas na kumatok sa kwarto niya. Walang gana siyang bumangon at binuksan ang pintuan. It was Grayson. Malamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay, pero mapaklang tawa lamang ang sinagot nito. Naguguluhan man, tinitigan niya ito. What are you up to? Takang tanong ni Sandra. Lumingon-lingon lang si Grayson, saka na naglakad pabalik sa kwarto nito. Sinundan naman ito ni Sandra dahil nahihiwagaan siya sa kilos ng binata. Hey! Tawag niya habang hinarang ang kamay para hindi isara ang pintuan ng kwarto nito. Bakit mo ako inistorbo? Takang tanong niya. Hindi naman ito sumagot, kaya pumasok siya sa kwarto nito, saka sinarado ang pinto. Tinignan niya ito habang naglalakad palapit sa kama nito. Grayson, okay ka lang ba? Bakit mukha ko ako kinatok sa kwarto ko? Napipikong wika ni Sandra, saka naman siya tumingin dito. Can't I do that? Sarkastikong tanong ni Grayson. Ang kumatok, oo. Pero ang kumatok ng pintuan ng may pintuan ng walang dahilan ay hindi pwede. Sagot ni Sandra, saka humakbang palapit dito. Hibang ka na ba? Hinahabol ka lang ng ex mo. Is it fun deceiving that man? Naging kayo na ba? You're too good. Natawa si Sandra sa narinig mula rito, saka pumapalakpak pa. Ano? Nahihibang ka na ba? Me and Sam? Is that what you keeps on doing around with the man? Flirting? You didn't even bother to call you won't come home last night. Galit na sumbat nito. Peke namang natawa si Sandra. Flirting? Ex mo lang ata ang gumagawa niyan eh. Saka isa pa, nagpaalam ako kay Manang kahapon. Sana naintindihan mo. You know how worried Manang was. Grayson, sandali nga. Pagtitigil ni Sandra sa sasabihin niya, saka humakbang palapit sa lalaki. Bakit naman mag-aalala si Manang sa akin eh? Nagpaalam naman ako sa kanya. Saka, excuse me? Si Manang Rosa ang kasama ko kagabi hanggang pagtulog. Kaya kung may issue ka sa paglakad ko, sana isipin mo wala akong issue para sa mga lakad mo. Naiinis na wika niya. Tumaas naman ang kilay ni Grayson, saka hindi makapaniwalang tinignan siya.
Alam mo, pirmahan mo na lang yung divorce kung hindi mo kayang makita ang mukha ko. Divorce? Ano? Nakalimutan mo na rin? You forgot it already? O baka naman sinadya mong kalimutan? Sinabihan na kita niya noon na. Hey, you're too much. Sa susunod, huwag ka nang mag-aalala dahil sisiguraduhin kong asawa ko na ang kasama ko para mapanatag ka. Why would I go with you? Biglang sagot ni Grayson. Natawa naman si Sandra, saka umayos ng tayo. At pinigilan ang sarili na matawa. Assuming ka namang ikaw ang tinutukoy ko. Pagkatapos ng divorce natin, syempre mag-aasawa ko. At dahil maliit lang ang mundo, there are chances that we will meet again. And that would be the happiest day in my life, being with a real husband who loves me and takes good care of me. Nakangiting sambit ni Sandra, saka tumingin kay Grayson, na seryoso nang nakatingin sa kanya. What if I won't sign it? I know you like me. Wika ni Grayson, na kinahagalpak ng tawa ni Sandra. Lumapit ito kay Grayson at kinuha ang kamay nito at nilagay sa puso ni Sandra. What are you doing? Naramdaman mo? Imbis na sumagot, kumunot ang noo ni Grayson sa ginawa ni Sandra. Saka tumingin sa kamay nito. What are? Philosophers say that if your heart beats fast, when you hold your loved one's body parts or intimate with him, your heart beats fast. Ngayon sabihin mo sa akin kung malakas ang tibok ng puso ko sa'yo. Seryosong tanong niya habang nakadungaw kay Grayson na nasa kamay pa rin ito ang paningin. Ano? Malakas ba ang tibok ng puso ko? No. Tapos. Masayang bigkas ni Sandra sa kaumatras. Ibig sabihin, hindi kita gusto. Dagdag nito. You know, I want to kiss you. Natahimik si Sandra, saka tumingin kay Grayson na nakatitig sa kanya. Hindi siya makapagsalita at walang salitang lumalabas sa bibig niya. Anong sabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi naman sumagot ang lalaki at dahan-dahang humakbang palapit sa kanya. Dahan-dahan pang pumapasok sa isip ni Sandra lahat, kaya napaatras na lamang siya. Nakatitig lang si Grayson sa kanya. Lumalakas na ang tibok ng puso niya at yun lang ang tanging naririnig sa loob ng kwarto. Ilang beses na bang nagkadikit ang mga labi nila? Para siyang pinagpapawisan ng malamig. Pakiramdam niya, nasa isang disyerto siya at pasikip ng pasikip ang espasyong kinaroroonan niya. Tiningnan niya si Grayson na nakalapit na sa kanya at ilang dangkal na lang ang layo nito mula sa kanya. Napalagok na lang siya at napasandal sa pintuan. Teka, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Sandra. Ngumisi lang ito sa lumapit rito. Naramdam niya ang paghinga nito. Lumalapit lang ito sa kanya habang siya'y hindi niya malaman ang gagawin. Do you think I could be easily defeated? Do you think I would easily give up what I already owned? Mahinang sabi ni Grayson. Pero rinig na rinig niya at tumataginting sa utak niya. Nagtatanong naman siyang nakatingin dito. Do you know what I'm thinking right now? Mapang-asar na tanong nito. Umiling lang siya dahil hindi na niya alam ang gagawin. Maski salita'y hindi niya magawa. Kinakabahan siya sa kinikilos ni Grayson. Kiss you. Hugot ng hiningang na mula ang mukha ni Sandra habang umiiwas ng tingin kay Grayson. Don't you dare, or else. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin. Nang ilapat ni Grayson, ang labi nito sa labi niya. Nanayo bigla mga balahibo ni Sandra. Maski itulak ang binatay, hindi na niya nagawa. Umalis yata sa katawan niya ang buong lakas na meron siya. Matagal bago humiwalay si Grayson at naiwan siyang tulala. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nandun na lang, nakatayo. Basta nang matauhan siya, ay agad siyang lumabas ng kwarto na yon. At inilang hakbang patakbo ang kwarto niya at dali-daling pumasok. Hindi na nga niya alam kung paano niya mabilis na buksan ang nakalak ng pintuan ni Grayson. Sumandal siya sa likod ng pintuan niya habang habol na habol ang hininga. That kiss was different. Why did she feel that way? Hindi naman ganoon ang naramdaman niya nang halikan siya nito sa cellar ng mansyon at nung humalik siya sa labas ng restaurant. Inaamin na rin niyang wala siyang naramdaman kahit na ano sa lalaki. Pero sa ginawa nito sa kanya ay hindi na niya alam. She's now confused and occupied. Hindi na niya namalaya ng oras habang nakatayo. Saka lang siya naglakad nang makaramdam ng pangangalay. Pakiramdam niya, nakalapat pa rin ang labi ng binata sa labi niya. Kainis!
Sumigaw siya ng malakas na malakas. Sarado naman ang buong bintana ng kwarto niya, kaya hindi makakalabas ang tinig niya. It's a soundproof room. Maririnig lamang niya ang ingay sa labas kapag nakabukas ang bintana o pintuan nito. Nais lang niyang makawala ang mabigat na nararamdaman niya. Hindi siya nakaramdam ng galit, pero naiinis siya sa sarili dahil wala siyang nagawa para itulak ang binata. He did that for the second time. I hate him. Why does he had to let me feel this way right now? Why? Ngayon sabihin mo sa akin kung malakas ang tibok ng puso ko sa'yo. Dinaya ba ako? Bakit napakalakas ng tibok ng puso ko ngayon? Tanong niya sa sarili, saka bumuntong hininga. May pagtingin na ba si Sandra para sa kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.